So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan finally matutunghayan na natin ang the biggest. Yun na yan. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Tang ina mo! Walang iba kundi si Zarkman! Palakpakan ang palpak na competitive eater, online jacket at balakuba na yan! Follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Kelvin Medina, o mas kilalang Zarkman, ay isang Filipino vlogger at competitive eater daw. Siya ay merong 102,000 followers sa Facebook at 72,000 followers sa TikTok. This guy is more than this. Hindi po yan sa followers. Nasa reach yan. Isa rin siyang Guinness World Record holder for fastest time to eat a 12-inch pizza noong April 12, 2015. 23.62. Kinain niya rin mismo yung lagayan ng pizza. Tang ina mo! Magtataka kayo, bakit MG? Anong mali ang nagawa nitong tao na to? He's not doing anything bad. He doesn't harm you. He doesn't harm kung sino mang nanonood sa kanya. Kasi all he shows sa kanyang mga vlogs, ang kanyang pagpunta sa trabaho, pagkain niya sa lunch break, pag-uwi niya sa kanila, and then pagkain niya ng dinner, and then bye-bye. That's the point! Now you'll see kung sino ba talaga itong tao na ito. Karamihan sa mga netizens ang nagsasabing self-proclaimed competitive eater daw ito si Zarkman. Kung saan ay napaka-unhygienic nito at walang ka-workout. Ginagawa niyang lusot yung pagiging competitive eater niya upang makakain ng napakarami. Isa rin itong self-proclaimed ambassador na Zark's Burger. Kaya nga Zarkman. Kahit hindi naman siya affiliated dito. Associated lang siya sa Zark's dahil na-break niya ang Jawbreaker Challenge ng Zark's almost 12 years ago. At base sa mga kumakalat na impormasyon, sa tuwing nasa Makati raw ito, ay laging itong nang mama niya! Sabi to ng mga netizens sa Reddit. Mga putang ina nyo kayo. Ang pagiging competitive eater ay hindi po biru-biruan mga kahombre ko. Because you know, ako sa totoo lang, lagi ako nanunood ng mga mukbang. Bago tayo magpatuloy sa video, may nais lang akong ibahagi sa inyo ng konti. Alam nyo ba na ang trading ay isa sa mga napaka-solid na paraan upang maabot ang mga pangarap nating lahat ngayon? Kaso nga lang, hindi siya madali. Pero mga kahombre ko, meron akong nahanap na isang napakatinding platform kung saan matutulungan kayo nito para sa mga basic needs nyo, basic infos para mag-trade. At yun po ay ang Pocket Broker. Ang Pocket Broker ay isang app kung saan ay mapapagaan nito ang mga paghihirap nyo pagdating sa trading. Ngayon, para magkaalaman na, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng $100 sa loob lamang ng 3 steps. First step, download nyo muna ang Pocket Broker app by clicking the link sa pinned comment at gumawa kayo ng account. Second step, buksan nyo ang first transaction at ang third and final step ay wala kayong gagawin kundi mag-antay lang. At pagkatapos ng ilang mga oras, easy, $100 agad. Ngayon mga kahombre ko, meron ka na agad $100. Papayag ka bang yan lang ang kinita mo? Magsimula ka na ngayon upang kumita ka pa ng sobra sa $100. Nais mo na bang magsimula? Napakadali lang mga kahombre ko. Click mo lang yung link sa pinned comment at pwede ka na mag-sign up ngayon using your email, Google account, or Facebook account. At syempre mga kahombre ko, mayroon akong regalo sa inyo. Ito po ang promo code ko. Yang code na yan ay gamitin nyo at magkakaroon din kayo ng bonus sa inyong first deposit. MGW25.
At syempre mga kahombre ko, ang pinakahuli sa lahat kung saan ay pinoproblema ng marami ay ang pag-withdraw. Huwag kayong mag-alala o magdalawang isip kay Pocket Broker dahil dito ay guaranteed kahit bank transfer, e-wallets o cryptocurrencies pa. Sobrang dali ng access ito sa inyong funds mga kahombre ko with 0% commission sa mga withdrawals nyo, 24/7 support. And over 130 assets offering up to 92% yield. Kasama ang mga currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies available around the clock. Huwag ka na mag-aksaya pa ng oras. I-check mo na tong Pocket Broker upang masimulan mo ng kumita ngayon din. Mag-register na kayo via link sa pinned comment at syempre huwag niyong kalimutang ilagay ang promo code ko MGW25 para may kasamang bonus ang inyong first deposit. Pocket Broker. Panoorin nyo si Jigs TV. Look at this guy, man. Look at how fit this guy is. Yun nga lang, sobrang buraot sa paglamon ng Only Rice, but the guy is super fit. Ayun dapat ang sinasabihan nating lahat ng competitive eater. Kasi napagsasabay niya yung lamon, napagsasabay niya din yung well-being niya, fitness. So everything comes clean. If you start on eating and eating and eating, it becomes very depressive. Even sa nanunood. Because ako bilang talagang matindi po ako manunood ng mga mukbangers. Napapanood ko naman din to actually, no. Gustong-gusto ko yung kumakain siya dun sa parang van, no. May kinakainan siya dun. Parang naging kaibigan niya na rin tong yung matanda nagbebenta dun. In fact, everyday ko na nga nakikita yung sunset ng Makati eh. Yung Makating traffic. Para sa kanya, napakaganda daw ng Makati. Pero anyway, that's on you. Sa akin nga, para nga sa akin, napakaganda nga ng San Pablo, di ba? Hindi excuse na ikaw ay competitive eater. Ibig sabihin nun, ang dami mong kinakain sa loob ng konting minuto, konting segundo. Tapos magiging unhygienic ka. Ibig sabihin, baboy kang kumain. So now, these are the things, mga kahombre ko, na nakikita ng mga viewers niya sa kanya. And actually, wala namang grabe dito. Ang tigas po ng ulo ni Zarkman. Kung gusto mong maging totoong successful, you need to listen to your followers. Ito po ang panimula, mga kahombre ko, sa mga kaganapan dito kay Zarkman. Si Zarkman ay isang sinungaling, ayon sa kanyang mga followers. Dahil kung tutuusin, ay sumasabay ito sa petsa de peligro. Kung mapapanood nyo siya, ganun yung mga video niya. Ngunit bali ka naman itong nakagrab at napakadalang nitong mag-commute. Matindi. Mapera si Zarkman. Lagi pa itong nakatambay sa Ayala upang makasipat lamang ng mga babaeng tititigan at bibidyohan. Ayon to sa mga masusugid niyang mga followers and para sa mga redditors. Mga putang ina nyo kayo. Ang mga uploaded videos naman ito ang magsisilbing pruweba kung saan ay nambibidyo ito ng puwet ng mga babae ng walang consent. Zarkman naman, sana naman hindi mo na binidyo. Sana naman sinarili mo na lang, di ba? Ikaw naman. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Hindi naman ganun kayaman si Zarkman, mga kahombre ko. Ayon sa mga nakakaalam. Tanging nakakondo lang ito sa Taft. Condo is still good. Anyway, alam niyo naman, di naman ganun kamura ang condo. Ngunit ang mga magulang nito ang nagbabayad at until now ay nagbabayad pa rin ito ng tuition niya. Kawawa naman po ang kanyang mga magulang. Lagi ni Zarkman bukang bibig at pinagyayabang na siya'y tagalasal. Sa bank din siya nagtatrabaho at ang mga kumakalat na haka-haka, natanggal daw ito sa trabaho sa kadahilan ng hindi na ito nakakapag-upload ng part sa video sa office niya. Sa kadahilan ng bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Madalas niyang nabibidyuhan yung kanyang tag na bank. At hindi po yun pwede. Because ayaw ng bank na ma-affiliate sa ganitong klase ng tao. 2 years ago, malakas itong si Zarkman, both on TikTok at Facebook. At may mga nagko-comment na sa kanya na nakakapansin sa eating habit nito. My life, my choice. As I previously said, if you've been long invested in my journey,
you'll still support it regardless. Hindi marunong tumanggap ng constructive criticism. Feeling niya siya lang yung competitive eater na nagdadala sa Pilipinas. Unhealthy and bad habits. Wala na naman ako nakikitang grabe dito, mga kahombre ko. Pero kumbaga, sinasalubong lang siya ng mga fans niya. Siyempre, mga kahombre ko, hindi po biro ang maging mukbanger. Hindi po biro ang gawin mong sangkalan ang iyong katawan para sa views. Hindi ba, Zarkman? Hanggang sa dumarami na mga comments sa kanya na nababahala sa weight niya dahil sa mga content nito laging may pa-challenge ang fast food chain restaurants. Samantalang di naman daw siya kinukuhang ambassador doon. Kino-content niya lamang ito para sa cravings niya, tulad ng sa video niyang sinabi na o-order siya ng halo-halo, yung mga nakakapansin sa kanya sa labas, mismong 3 daw pala ang ino-order niya. Grabe, yung mga fans mo, Zarkman, sobra sila nag-aalala sa health mo. You should be grateful na meron kang ganitong klase ng fan base. Because they actually love you, man. They don't want you to die. Usapang hygiene naman, mga kahombre ko. Ayon sa malulupit nating mga tropa sa Reddit. Mga putang ina nyo kayo. Usapang hygiene ito ay sobrang dugyot. Meron time na kumakain ito sa karinderya at nauubuhan niya yung mga ulam sa harap niyang walang takip-takip ng bibig. Na hindi rin nakatakip yung mga ulam. Grabe! Mayroong part na nag-gym ito si Zarkman at may mga nakasabay itong nakikita siyang hindi pinupunasan ang bench pagtapos gumamit at naaamoy raw yung anghit nito! God! Nakasalubong ko yan sa Makati nung Friday. Legit nga yung body odor niya. Dahil naman sa mga bank rumors na kumakalat na natanggal siya. May mga nakakakita sa kanya tuwing weekdays ay nasa MOA ito sa oras ng trabaho niya. May daily vlog siya dating nagtitimpla ito ng kape sa taas ng opisina sa bank. Dang nakasuot rin daw ng bank na lace. Napapansin daw ng mga netizens na hindi na daw siya nag-upload ng ganong klaseng content at pinupuna nila ito. Ngunit hindi ito sinasagot ni Zarkman. Instead, mga kahombre ko, binablock sila ni Zarkman. Ang dugyot pa ng kondo nito. Ayon pa sa isa sa mga Redditor. At kung mapapansin ang laptop niya ay puro alikabok. Meron ding time na nakuhanan sa video na may dumadaan na ipis sa mga vlogs niya. Nakasabay ko to kay Mami Elsa. Tapos binati ko siya. Sabi ko, "Hi Zarksman, pinapanood ka namin sa TikTok." Tapos sabi niya, "Uy, hello, baka naman tusok-tusok lang." Pero ito, mga kahombre ko, ito yung pinakamasakla. I was Kelvin's friend. First of all, Kelvin was a good guy. Honest to goodness, he was one of the most genuine people I knew back then. Kasama siya sa barkada namin sa philosophy course ng DLSU. Clarification, to my knowledge, hindi siya na-kick out. Malapit na siyang ma-kick out sa former course niya, kaya nag-shift siya sa philosophy. And by then, we were the minority as a course sa DLSU, so talagang magbabarkada kaming lahat. Pag may problema ang isa, damay-damay. Whether it be personal o academic. Kaya sa pagkakakilala ko noon, solid si Kelvin na kaibigan. May time pa na I was in a really dark place and Kelvs really helped me out. He showed me how to pour all my anger, frustrations, and heartbreak. Iniwan kasi ako ng ex ko noon into working out, going to the gym. And to this day, I still go to the gym. Naalala ko noon yung unang workout na binigay niya sa akin was workout ni Brock Lesnar. Grabe ka naman. Kaya medyo napa-WTF ako. So shit, man. What the? Napaka-random ni Brock Lesnar. But honestly, this made me happy kasi nagkaroon ako ng crunch sa heartbreak ko. Naalala ko pa, every weekend, tumatambay kami after workout. And since we were college kids back then, tumitingin kami ng chicks sa high street. Yon! Namimiss ni Zarkman yon. Kaya sa Makati niya na yon ginagawa. Mag-isa. The barkada noticed na nagbabago na si Kelvs. Dumadalas ng challenge sa Zarks, he started calling himself Zarkman. At bumabaho na siya. What the fuck? Ang random mo naman, boy! As in, when he sweats, iba na yung lumalabas na amoy. So we took turns telling him. They didn't actually sit with him and had a talk. There would be an occasional Kelvs, baho mo. Hirit and nagtatawanan lang lahat. It was my job to sit him down and talk to him about it. There were multiple times na this talk with him happened. Ang lagi niya sagot sa akin is,
You don't understand, bro. Tapos iling-iling lang. I got fed up with it kasi tangina naman ang ayos-ayos na mga sinasabi ko and he kept on shutting me up. So one time, napahirit ako na tangina bro, aabot ka pa ba sa 30 sa lagay mong yan? This was the start na iniiwasan na niya ako. He doesn't wanna hang out anymore or go to the gym together. Hindi ko alam if I should have been more patient with talking to him or what. Pero nakakainis lang kasi na ang inconsiderate mo pagdating sa iba. What do I mean? An example that comes to mind is nasa isang studio type condo kami ng barkada namin. And ang baho ni Kelvs! As in, the sweat coming out of him smells of chemicals! So we graduated and we all eventually moved on from the LSU. Well, except for Kelvin, apparently. Wala naman ako nakikitang mali that you stay in that area since yun nga, nagmamasters ka sa DLSU pa rin. And sure, since ilang years na siya doon, baka nga yung condo niya ay sobrang affordable na dahil friends na siya with the landlord. Pero Brad, sobrang olats yung nagbi-video ka ng likod ng college women. I mean, mali sa mali talaga. Ever since we graduated nung 2014, I haven't had the chance to catch up with Kelvin. Noong nag-move siya from his old condo to a new unit in EGI Towers, I messaged him na baka gusto niya mag-catch up and housewarming. Sagot ko na ang food and drinks. No reply. One time, nagkita kami sa Glorieta 5 Gym! I believe this was 2019. I was also working in Makati and gabi kami nagkita. He seems awkward to me. I was very much happy to see him. Na-miss ko kaibigan ko. Pero siya parang ilang and he was shrugging me off. Man, if you have a grudge against me or you hate me or may something to say ka, say it to my face. Hindi yung ganyan ka. May pinagsamahan tayo tapos may ganyan ka palang nararamdaman towards me. Ano ka? Grade school? This was the last time I saw Kelvs. Minsan-minsan, tinitingnan ko lang vlog niya just to see how he's doing. Then, this issue came up. Hindi ko sure kung ano nangyayari sa'yo ngayon, Kelvs. Pero kung may problema ka, if this is a cry for help, F the vlogs, F the social media, BS, nandito kaming barkada mo. Mag-message ka lang, bro. Pwede natin pag-usapan to ng maayos. We're all adults now, and I know a thing or two about mistakes. Ako na mismo magpapatawag ng tropa. I will make sure pupuntang mga tao. But if this is something else, if this is just your ego, or that I need to prove something to the world, BS, then bro, it's time to stop. Stop, man, kasi with the way you're going, baka bigla kang tumirik eh. Back to basics tayo, man. Revisits your GMRC, then tama nga naman ang mga tao. Medyo nakakabastos na pinaggagawa mo. Ang inconsiderate sa social media na nakikita ka ng buong mundo ng ganyan. Now, if you're thinking bad publicity is still publicity and nakaka-monetize ka pa rin with all the engagement online, then bro, mali. Sobrang mali. This guy is very mature. Hindi ka ba natatakot that people know almost all your every move? That people are familiar with your routine and your day-to-day activities? And may issue ka na mga ganito. Mayabang ka pa when, let's be honest, you look like a giant sack of Paano magkakagusto sa'yo chicks na yan? Eh yung mukha mo mukhang gawa sa wax factory. It's time to reevaluate your morals and think about longevity. Paano kung biglang tumirik puso mo habang naglalakad ka sa Makati or worse, paano kung bigla ka na lang saksakin? Real talk lang bro. Time to stop outsmarting the truth and let it have its day. Wake up. Mga kahombre ko, or Zarkman, coming from me, from Makagago, what's up, man? Ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi kita kilala, but I watch you. I always watch you. Gusto ko yung food vlogging mo. Madalas ako nanonood kasi ng mukbang, mga kahombre ko. Eh, matakaw din ako eh. Tangina mo! Sabi nga ng tropa mo, if this is a cry for help, everybody's open to help you out. Sobrang dugyot na ng kinakalabasan mo, man. Only because you are deceiving yourself. And you are deceiving the people who actually used to watch you and who's watching you just to see you fail. Because they know kung ano ba talaga yung situation mo. But you are deceiving them and iba yung pinapakita mo and iba yung ini-state mo sa mga tao. Iba na ang mundo ng social media ngayon. Iba na ang takbo ng mundo ngayon. Now, ang takbo ng mundo matalino na. Kung nilamon ka naman ng fame, man, kontakin mo lang ako. Actually, nag-message ako sa'yo. I wanted to interview you para magkaroon naman din ng mga tao ng side mo, but hindi mo siya na-seen. So, I think wala kang pakialam sa Facebook page or ayaw mo makabasa na ng hate. You're just finished with this. If may chance ka, pwede kang pumunta dito. Meron naman ako mga pabango dito. So, you know.
Banyo din na pwede maligo. Joke lang. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Anyway, mga kahombre ko, that's about it. This is a very sad story. Nakikita natin on kung paano po mag-self-destruct ang isang food vlogger na kahit papano may pangalan na rin sa Pilipinas. And he is actually crying for help. Hopefully, makinig ka sa pagkakataon na ito. Sana hindi mo lang to talikuran. The people are actually here to help you. Hindi para pagtripan ka. Pinagtitripan ka lang at inaasar-asar ka na lang dahil sa ugali mo. Kasi ayaw mong makinig sa sinasuggest sa'yo ng mga fans mo. You're lucky because you have this type of fan base na may pakialam talaga, lalo na sa health mo. Be careful, man. Because food saves life, but food kills too. One love, one good fucking fight.